Okay, isang mapagpalang araw ulit sa inyo at ito muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gasmith din naman. Bago tayo magpasalamat at bumati ay gusto ko lang munang basahin ang ating content sa ngayon. Mula kay Karim Sapayani. Okay, isa rin natin itong masugid na taga-subaybay o supporter. Ang sabi ni Karim Sapayani ay, Sir, paano yung mga illegal firearms? Pwede ba sa bahay lang itago? At kung may mag-search, makakasuhan ba tayo? Okay, mababas tayo dito dahil hindi naman tayo abogado. Okay, pero ang gusto kong iparating sa inyo ay kung paano natin naharapin yung search. Paano, halimbawa may mag-search sa atin, may dalang search warrant, ay paano natin malalaman kung ito ba ay legit na search at ano ang ating gagawin kung may mag-search sa atin. Kasi hindi lahat naman ang magsi-search ay magiging maano ng judge kasi may mga teknikalidad yan. Alamin natin yan. So, ayan, maganda rin itong tanong na to. Of course, yung mga illegal natin sa bahay, ay saan natin itatago yan? Illegal. Okay, so bahala na kayo kung saan ninyo itago yan. Pero may mga dapat tayong malaman. Okay, gusto ko lang munang pasalamatan yung ating mga nag-share at nag-like sa ating mga videos dahil nakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers. Tayo ay medyo bumilis ang pagdami at umabot na tayo ng 36,600 plus na mga subscribers dahil yan sa inyong pag-share. At lalo tigit maraming salamat doon sa mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo sa revenues ng ating YouTube channel. Dahil ang ating kita sa YouTube channel ay nakalaan sa ating mga beneficiaries. 6 na estudyante yung ating mga tinutulungan para makapag-aral dahil sila ay mga anak na single parent na tinutulungan natin, at least may pambaon sila sa kanilang pagpasok. At hindi ko ginawa ang YouTube channel para tayo ay kumita ng pera dahil okay naman po ang ating sweldo o kinikita dito sa ating kumpanya na Mayadin Shooting Range. Tayo po ay 21 years na dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range. At tayo ay isa na ngayong consultant. Ayan. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating YouTube channel. At lalo tigit yung mga nagpadala dito sa ating GCash. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Wala po kaming pinagbibiling baril. Anak ko po yan. Tawagan po ninyo yan kung kayo ay may paabot na tulong sa ating mga beneficiaries, o pwede kayo mag-message para kayo ay ma-recognize kagaya ni Aljon Dating. Maraming salamat Sir Aljon sa muli mong pagpapadala sa ating GCash number. Ngayon din kay Jubet Francisco ng Teresa Rizal. At lalo tigit maraming salamat kay Noli Peace America ng Virginia, USA. Malaking tulong Sir ang nagawa mo para sa ating mga beneficiaries. At pagpalain kayo ng Panginoon at bigyan kayo ng mabuting kalusugan, 10 ng inyong buong pamilya para marami pa kayong matulungan. Okay, punta na tayo sa katanungan. Paano itatago? Paano yung mga illegal firearms pwede ba sa bahay itatago? Hindi ko kayo pwedeng itong tanong na ito, hindi ko kayo pwedeng mabigyan dito ng advice kasi illegal to Bahala na kayo kung saan ninyo itatago yan. Kasi parang pinalalakas ko ang loob ninyo na magtago kayo ng illegal. Ang aking YouTube channel ay hindi nagpo-promote ng mga illegal na mga bagay na lalo kong firearms. Alam nga, sabi ko, sige, itago mo sa ilalim ng kama mo, itago mo sa ilalim ng kusang mo, itago. Hindi po ako magsasabi ng ganyan kasi illegal po yan. Babalikan tayo ng mga ng mga baser natin, sabihin, nagpo-promote ka ng mga illegal Hindi ko masasabi, ang bahala kayo dyan, nasa diskresyon na ninyan, nasa sarili na ninyan. Ngayon, ito lamang ang gusto kong iparating sa inyo. Kung kayo ay kung may mag-search warrant
kung may mag-search sa inyong bahay, ano ang inyong gagawin at paano ninyo mababalidate yung search warrant. Okay, hindi tayo abogado, so babasa na lamang tayo dito sa Google. O yung mga hindi naniniwala sa Google, bahala kayo. Ang sabi dito ay, the legality of the search also depends on how the warrant executed. Kahit paligal yan, search warrant na yan, kung hindi naman ginawa yung pagsi-search ng tama, yan po ay magiging hindi po yan tatayo sa husgado. Hindi tatayo yan kung naging illegal yung kanilang pagpa-process ng yung pag-serve ng warrant. Hindi yan tatayo kung nalabag ang inyong mga karapatang pantao. Okay, meron po tayong human rights. Kinakailangan hindi nila malabag yung ating human rights. Paano natin malalaman na search warrant? Pwede nating hilingin, basahin yung search warrant. Ang sabi dito, even with a valid warrant, any evidence obtained through an irregular search can be deemed inadmissible in the court. Yan kahit pa yan ay legal, yung warrant na yan, pero naging irregular yung kanilang pagsisearch, hindi nasusunod, nalabag yung ating karapatang pantao, yan ay magiging inadmissible. Hindi katanggap-tanggap sa korte yan. Hindi tatanggapin ng korte yan. The search must be conducted in the presence of. Kailangan i-conduct nila yan sa inyong harap, sa presence ng law occupants, premises, and the member of the family. Kinakailangan hindi basta-basta sila, kinakailangan yan ay ipipresenta nila sa mga kung sino ang nagmamayari nung nag-uukupa ng bahay na yon. Alamin nila yan. In their absence, kung wala, halimbawa, wala yung nagmamayari ng bahay na isi-search, kinakailangan ay may dalawang witness. Sufficient age and discretion residing in the same locality. Kinakailangan, kung wala, halimbawa, wala yung siniserba ng warrant, kasi 10 days lamang yan yung warrant na yan. Siyempre, kung atras pa sila, ay makakapaghanda yung kinakailangan ituloy nila yan. Kung wala man dun yung nakalagay na pero dapat yan ay may witness. Dapat yan ay, kung maaari ay, ang kinukuha nila ay official ng barangay. O di kaya ang kinukuha nila dyan ay member ng media. Ang kinukuha nilang witness dyan para hindi sila mabulilyaso. Kung wala silang witness, hindi yan tatayo sa korte. Inadmissible yan sa korte. Kung sila lamang, hindi yan tatayo. So yan ang nakalagay. Kung walang in their absence, at least 2 witnesses. Okay, so yan, dapat. Alam naman yan ng mga nagsiserve ng warrant. Pero pag hindi nila ginawa yan hindi naman tatayo sa korte yan. How to verify the warrant on the post. Yan, dapat i-verify natin yung warrant. When ang sabi dito ay how to verify warrant on the spot. I-verify natin. When present with a search warrant, you can take these steps to assess its legitimacy. Dapat alamin natin kung legit ba yung warrant na yun. Alamin natin nasaan po yung warrant sa magalang na pamamaraan. Huwag natin sisigawan yung Huwag ninyo sisigawan yung nagsiserve ng warrant. Iinit ang ulo nun. Okay. Ask to see the warrant. Yan. While police officers do not have to hand you warrant before entry, they must show it to you as soon as possible. Kung wala silang dala, kinakailangan, nangyari ito kay yung nangyari ito kay kay ex-president natin naman ito yung pag-aresto naman ito. Pero may kalintulad dito, kinakailangan dala nila yan. O kung hindi man nila dala yan, dapat ay
as soon as possible ang nakalagay dito. Bago sila before entry, they must show it to you as soon as possible. Bago sila pumasok, before entry, dapat maipakita nila sa iyo doon sa nagmamay-ari ng bahay bago sila makapasok. Tapos, inspect the document. Pwede nating inspect yan. Magalang natin, pwede ko bang mabasa muna yan. Check that it is signed by a judge and contain details of issuing court to a specific place to be searched and a specific item to be seized. Ito na, ano dito. Kinakailangan yan, makikita ninyo doon kung sinong judge ang nag-issue ng warrant. Pagkatapos ay makikita din ninyo doon, dapat mababasa din ninyo doon ay ano yung specific item na kanilang isi-search. Ano yung specific? Yan ba ay droga? Yan ba ay baril? Kung yan ay baril, nakalagay doon yung caliber. Walang serial number yon. Kung alam nila yung serial number, talagang ilalagay nila doon. Pero kung ano yon, yan ba ay rifle, yan ba ay shotgun, kung ano, dapat nakalagay doon kung ano. At kung pwede pa, ilagay nila pa doon yung pagkakakilala ng baril para maging ano. Kasi hindi basta-basta nag-a-apply ng warrant. Mahirap yan. Kaya yung ibang mga pulis, hindi ko naman nila lahat, nagdadala ng pantanim. Dahil pag sila'y pumalpak, ay sila ay mababalikan. Okay, so, ayan, kinakailangan nakalagay doon. Ano yung kanilang, specific, yung item. At nakalagay dito, the court specific place to be searched. Yung lugar, hindi buong bahay. Dapat nakalagay doon kung buong bahay ang isi-search nila, o kusina ba, o master's bedroom ba, o room number ganon. Dapat naka-specific doon. At nakalagay din doon kung buong bahay. Dapat nakalagay doon. At kung ang nakalagay lang halimbawa doon ay kusina, ay hindi na sila pwedeng sa ibang place ng bahay. Kinakailangan specific yung nakalagay details of issuing court specific place to be checked, to be searched. Specific yung lugar na kanilang, kung master's bedroom lamang. Kung master's bedroom at kusina, master's bedroom at living room, dapat nakalagay doon ang kanilang isi-search. And the specific items to be seized, at yung kanilang, ano yung hinahanap nila. Pag nilabag nila yan, maganda ngayon, may mga may mga cellphone camera na tayo. Pwede ninyong i-video yan. Dapat yan ay nasa harapan ninyo at may witness dyan, kapitan o barangay official, dapat may witness sila dyan para yan ay tumayo sa korte. Okay, so yan ang napaka-importante dyan. Dapat babasahin ninyo kung ano yung lugar na kanilang isi-search. At nakalagay doon kung sino yung judge na nag-issue ng Tapos, i-confirm ninyo yung officer identities. Pwede po bang makita yung mga mga ID ninyo, kung kayo ba ay legit na mga pulis o baka kayo nagpupulis-pulisan lamang. Inspect, confirm the officer's identities. Pwede natin confirm, pwede po bang makita yung inyong mga ID, yung inyong mga badge number, yung mga ganyan. Pero magalang tayo sa paggalang. As the identification of the officer serving the warrant. Sino po yung team leader? Pwede po malaman ang inyong badge number. Yan, mga ganon. At mas maganda kung dokumentado yung ating mga Kasi pag hindi nila nasunod yung mga dapat na yung karapatang pantao natin, ay hindi yan tatayo sa korte. Yan, ang isa pa. Do not interfere. Huwag kayong magi-interfere. Huwag kayong harang-harang. Hayaan ninyo sila. Do not interfere, but do assert your right. I-assert lang ninyo yung right, pero huwag kayong magi-interfere.
wag yung ano, parang harang kayo, ay hindi man pwede dyan. Ay, kung yun ang nakalagay doon, wag ninyong anuhin. At i-document na lang ninyo yung kanilang mga ginagawa para meron din kayong evidence pagdating sa korte. Kasi dadaan pa naman yan sa korte. Do not interfere but do not assert your right. Okay? Do not resist search. Huwag ninyong pipigilan yung pagsisearch. Hayaan ninyo sila. But calmly, clearly assert your right. Yan. Pero kayo ay magalang at calm lamang kayo at clearly na i-assert lang ninyo yung rights. Any issues with a warrant's validity to execution can be challenged in the court later. O kung ano man yung makapalpakan doon ng pagsisearch nila, ay pwede ninyong i-challenge yan sa court kung meron silang ginawang labag. So, bahala na yung court. Huwag kayong makikipagtalo, huwag kayong makikipag-away. I-document lamang ninyo at bahala na sa court. Maglabasan kayo ng ebidensya kung tama ba yung kanilang ginawa. Okay? So, yan. Palagay ko ay ano na ano na natin lahat. So, ang sabi pa dito ay, in connection on the specific offense, the warrant cannot be multiple general offenses. It must be specific. Dapat talaga specific. Ito ay, ang sabi dito, it must be signed by the judge, issued the name of the republic. Dapat ito ay naka-issue sa issued in the name of the Republic of the Philippines. It must be in order in writing issued the name of the Filipino people. O yan. Signed by the judge, issues upon probable cause. Dapat may probable. It means that that based on fact and circumstances, a judge has determined that an offense was committed and that the items related to the offense are in the place to be searched. Dapat, kaya tinatanong yan ng judge, yung mga mag-apply ng search warrant, sigurado ba kayo? Babalikan ko kayo pag ito'y, dahil may makaibigan akong judge nun eh. Gusto ipa-search yung bahay ko eh. Sigurado ba kayo na na yung informasyon ninyo ay totoo? Pag ito ay pumalpak, babalikan ko kayo. Ayan yung mga In connection with one specific offense, the warrant cannot be multiple or general offense. It must be specific. Dapat talaga. Determined personally by the judge. The judge must be personally determined the existence of the probable cause, not simply rely on the report of the prosecutor or law enforcement. Hindi basta-basta rin naniniwala ang mga judge. Kinakailangan may matibay talagang hindi yung mga hersey lang. Actually, iniimbestiga ng judge yung mga nag-apply ng search warrant. Inaano nila. Pagka alam ng judge na, ay, palpa kayo. Hindi man i-issuean yan. Particular description of the place It must be described the place to be searched. Yan, dapat describe yung lugar ng isi-search so that the police cannot use their own discretion. A general warrant is invalid. Yan, hindi pa pwedeng yung police lamang ang magsasabi na isi-search namin yan dyan. Kinakailangan nandun yung sa search warrant. Okay, so palagay ko nasabi ko ng lahat para alam natin kung makaranas tayo ng pagsi-search at maging kalmado tayo, pero alam natin ang ating mga karapatan. Hindi tayo abogado, pero binasa natin yan, nandyan yan sa Google. At ang importante, pag may nag-search sa inyo at may matatawagan kayong abogado, ay pwede ninyong tawagan para mag-assist. Yan ang pinakamaganda. Halimbawa,
Pwede ba natin pong matawagan muna yung aking abogado para may mag-assist sa inyo? Ito pwede tayong humiling nun. Kung papayagan tayo ng ano. At kung hindi sila pumayag, ay pwede nating ebidensya yun sa court. Na sinabi, humiling po ako ng abogado na mag-assist. Within 10 minutes naman ay dadating yun. So, dapat ay alam natin yan. So, ang pagkakaalam ko sa warrant, kasi pag inisyu ng judge ang warrant, within 10 days, dapat ay ma-serve nila yan. Within 10 days. Pag lumampas na ng 10 days, ito ay magiging invalid na. Yan ang correct me if I'm wrong, pero yan ang aking pagkakaalam. Hindi ko na lang mabasa dito kung ano yun. Yun ang aking pagkakaalam. 10 days. Kaya titingnan din ninyo yung pizza. Nung pag-issue ng warrant, ay ito po ay lampas na ng 10 days. Pwede natin sabihin yun. Kung sila ay nagpilit pa rin, huwag tayong marang. Basta i-document natin. Lampas na ng 10 days yung issue ng warrant. Pwede na yung maging invalid yan. So yun ang aking correct me if I'm wrong kung ano ba yan. Hindi naman tayo abogado. Pero yun ang aking may nabasa rin akong ganun. Hindi ko na lang matandaan kung saan. So ayan, at sana nakapulutan ninyo ito ng aral. At babasahin ko lamang yung ating mga community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Shout out kay Boy Omay, meron kang 100 plus engagement. At shout out kay Gino, Team Delta Angel, meron kang 3 engagement. Shout out kay Karim Sapayani, meron kang 36 engagement. Shout out kay Domingo Ramos, meron kang 3 engagement. At shout out kay Pinoy Firearms Custodian, meron kang 8 engagement. At shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo yung aming bagong tayo na Papa Burgers. Diyan sa dati kong masishop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Matatagpuan ninyo yan at mga mababait ang aming mga staff. At sa halagang 40 pesos, meron na kayong buy one, take one na masarap na burgers. At Mapapa Burger kayo sa sarap. Marami pa kayong ma-order dyan na masasarap na pagkain. Okay, thank you very much. God bless us all.